Target on Air. Target on Air. Upang talakayin po natin, nasa kabilang linya ng ating komunikasyon si First District Congressman Leandro Lebiste. At magandang hapon, Kong. Welcome po sa Target on Air. At kung ano po yung pangunahing dahilan kung bakit ninyo tinutulak yung pag-cancel, kumbaga o repricing yung 1.6 trillion na mga proyekto ng DPWH, Congressman. Magandang hapon po. Ang dahilan na itinutulak ko po ito ay dahil ngayong linggo actually tayo po ay boboto sa pag-approve or hindi pag-approve ng bagong budget ng DPWH. At lahat po ng mga distrito sa ating bansa ay humahanap ng karagdagang budget para mapondohan ang kanilang mga priority projects. Sinasabi po kulang ang ating budget, pero ang nakikita natin, malaki ang maaring maging savings kung bawasan na lang natin ang presyo ng mga proyekto na aaprubahan natin pa at ongoing na. Nakita ko rin po sa aking sariling distrito na ang mga ongoing naming mga projects ay in many cases hindi pa nabayaran, bagong award pa lang at pwedeng ipa-rebid. Ang tansya po natin ay kung i-reprice natin ang mga kontrata at least 25% ang maaring mabawasan sa presyo. At kung tignan po natin ang 2025, mahigit 1 trillion pesos ang mga proyekto. At 2026 naman, mahigit 600 billion. Kaya ang suma total po sa maaring maging savings ay 400 billion pesos para mapondohan ang karagdagang mga proyekto. Opo, at paano niyo sasagutin yung mga nag-aalala naman na baka daw po maantala yung mga infrastructure development kung yung maraming proyekto o kakansilahin mga kaibigan yung baguhin na congressman yung presyo? Unang-una, yung 2026, hindi maantala dahil for approval pa at wala pa naman po ang 2026. Pangalawa, sa 2025, ang sinabi sa mga Senate hearings ni former DPWH Undersecretary at ng mga district engineers ay mga 35% to 50% lang ng contract price ng mga DPWH projects ay napupunta sa proyekto. Ang ibig sabihin, kung tayo po ay magkakansela ng mga DPWH projects tapos ipaparibid, hindi po ito malaking kawalan sa ating ekonomiya dahil maliit na porsyento lang naman ng contract price ay napupunta sa proyekto. Ang karamihan daw ng mga contract prices ayon sa kanila ay kita na lang ng mga contractor at ang mga kasama nila. Kaya sa tingin ko kung tayo ay magbawas ka ng mga proyekto, mas makakatulong pa kung ibalik na lang natin ito sa mga mamamayan. Pero kung kailangan ang isang proyekto, pwede siyang iparibid at hindi naman po lalampas ng siguro 3 buwan ang proseso ng pagpaparibid ng proyekto. At dyan sa pagtulak ninyo ng repricing, may mga suporta na ba kayo mula doon sa iba't ibang mga mambabata sa committee sa Kongreso para maisulong itong panukalang ito, Congressman? Ito po ay aking tinatalakay ngayong araw actually sa Kongreso. Ongoing po ang aming session ngayon. At sa tingin ko wala naman pong magde-defense sa DPWH prices na magsasabi na kailangan talagang ganyan ang presyo ng mga proyekto. Alam naman po nating lahat na mataas ang mga presyo nito. Pero ang itutukoy ko po ay ang DPWH ang gumagawa ng pricing, hindi ang Kongreso. Sa DPWH budget hearing last month, nagsang-ayon po si Secretary Dizon na dapat ibaba ang presyo. At least 10, pero sana 20 or more % pa. At kung ang DPWH ay ang mag-recompute ng mga presyong ito, sa tingin ko ay automatic aaprubahan naman ng Kongreso ito. So the ball is in the court of DPWH to do what was said it will support in the budget hearing last month. Pero kaya ko lang po ito pina-follow up ngayon dahil ang budget natin ay for approval nga ngayong buwan. Kaya maganda kung bago maaprubahan ang bagong budget, gagamitin na natin ang bagong mga presyo. At kung panghuling bahagi na lang, dapat bang isa publiko yung mga kontrata at presyo ng mga proyekto ng DPWH para mas mabantayan ng taong bayan? Ang mga proyekto ay actually
nasa website at ang mga line items ng General Appropriations Act na ipinapasa ng Kongreso ay pinapublish naman. Pero ang detalye ng mga program of works ay tama ka, dapat isa publiko din para makita natin hindi lang yung kabuuang presyo. Sabihin mo po, 100 million pesos para sa solar streetlights. Apa. Pero kung makita natin na ito pala ay para sa, sabihin mo, 500 solar streetlights na magkakahalaga ng 20,000 pesos per solar streetlight. Doon natin nakikita yung overpricing pag makita natin yung program of works at hindi lang po yung total na presyo. Apo, at salamat po sa pagkakataon ng Congressman Leandro Lebiste, 1st District po ng Batangas. Kong, salamat po sa oras. Salamat po. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air.